Ano to? At ang nag-tweet, maraming nag-tweet, pati si lawyer Harry Roque, sabi niya, nagsimula daw ito nung nasa DOJ pa daw sila. At may maraming mga komento na lumalabas ukol dito. Power women ang ano nila wala naman nagpapatalo sa kanilang dalawa You really see na ito na rin yung makikita natin na pag-iiba ng imahe ng babae sa ating bansa, no? Sana ito yung maging example, no? Whatever side you are in this story, napakagaling ng babaeng Pilipina, kailangan kilalanin ang galing at talino ng babaeng Pilipina. Gusto kong tanungin si Attorney JJ dahil kilala na po personally itong si Ombudsman Morales. Anong masasabi mo tungkol dito? Okay na. Spy versus spy talaga to. Hindi. Siguro mas totoo yung sinabi ni Shawa, no? Kasi si Ombudsman Carpio Morales, ever since mula nang umupo yan mula pa Court of Appeals, nasubaybayan namin yung career nito, hindi talaga siya nagsasalita in public and never siyang nag-figure sa isang usapin o kontrobersya na may kinakampihan siya. Kasi hindi siya talaga, kung subukan mo siyang tanungin kung anong issue sa isang kaso, parang wala siyang narinig. At matapang talaga siya. Kumbaga, kung ano yung nakikita natin sa TV, parang ganun din siya sa personal, lalo na nakakasalubong namin yan noon sa Supreme Court. Iba po talaga. Talagang meron siyang distinction as a justice. So siguro, nung napanood natin sa television yung kanilang sagutan about mea culpa, apologies accepted, sabay, noted. Nakikita mo talaga na yung kanyang demeanor bilang isang mahistrado, bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, talagang nananalaytay sa kanya. Okay, napakaganda. At syempre, naantabayan na natin ang pagtestigo ni Chief Justice sa Martes. Sana tumutok po tayong lahat. Siguro kung merong rason na mag-absent, pwede na siguro yung Martes. Pero tayo definitely present dyan sa Senado sa Tuesday. And we're happy to have a very good seat watching this unfold. Siguro ito na yung mga last words. Kung yan natin ang closing statements, simulan natin kay Attorney Trixie Angeles. Ang question ko kay Attorney Trixie before she makes her last closing statements, how is this a celebration of legal profession and lawyering in the Philippines? Actually, it ups the ante, no? Of lawyering. Kasi nakikita natin, although there were some missteps sa umpisa, maraming posibleng maging correctable measures for the start, nakikita natin that as the trial went on, lumalabas na yung mga galing ng mga abogado. At naging parang naging sideshow na lang yung actual lawyering, no? Nakikita natin na pwede palang spectator sport ang trial. So, may pagka-blood sport na nga after a while. Kasi nagtatarayan na After a while, may cat fight na. So, but it's good for practitioners, no, to see that we're not seen as boring and pencil pushers, or that that meron palang may pagka-star quality din pala yung ibang mga practitioners natin. So that was actually very good for the legal profession, no matter what side you took. So that was actually good to see. And then may nakikita tayo na pwede ka palang maka-achieve ng rock star status kahit 88 years old ka. Pwede pa rin, And all it takes is brains and integrity. And an even hand, diba? A cool and even hand. Cool hand look nga si JPE dito So, and then we see then may mga characters. So as far as we're concerned, the elements for a good telenovela were all there. Plus, kaya lang, depends on which side you are, who are the villains, who are the at saka sino dyan yung mga comedy relief. So yes, it was in general good theater, and it was good for the legal profession. Galing. Samantala, hingan din natin ang closing statement itong ating kaibigang si Carl sa Tinitigan. Carl? For me po, nakilala natin this week ang ating tanod bayan, si Ombudsman. For me, sabi nga ni Attorney, upping the ante for the legal profession, upping the ante din sana for our future ombudsmen, our future justices. Ang taas na po ng standard natin for an ombudsman, nakilala natin si tanod bayan Conchita Carpio Morales. Sana patuloy lang po yung pagtaas ng standards. So excited po ako na yung mga future justices, future tanod bayan natin, singgaling or mas magaling pa. Okay, galing sa isang law student, closing statements, Weng Santos. Actually, this is an exciting time to be a law student. Honestly, I'm speaking from the heart. Like kanina, there was a question fielded to me, and I realized that during this whole thing, I get to see the law in action in this historic event, but there are also gaps in the law. Kaya ang daming question palagi, ang daming objection palagi. May gaps kasi
minsan may clash yung power ng ombudsman versus dun sa na binibigay sa ligang batas versus dun sa mga special laws na nagpe-prevent naman sa kanya. And ito namang korte, kailangan pagtiwalaan natin na hindi sila party litigant dito, but they will rule on the evidence that is presented before them. And I'm personally excited to hear Chief Justice testify on Tuesday, because honestly, and I was talking to attorney earlier about this, that this is not just his job on the line, this is his reputation on the line as a person. Okay. And if he has to speak on Monday, because the essence of, we're pro-process here, and the essence of due process is the opportunity to be heard. This is his chance. Ang dami nang binato sa kanya, this is his chance to speak his mind Okay. and to clear his name. Alright, maraming salamat sa iyo, Weng. Samantala, isa pa ring law student, si Mark Casuco. Yes, ma'am. Excited din po ako sa nangyayari ngayon sa ating bansa kasi nakikita natin na yung law in action. And hinihintay ko sa Tuesday na mag-testify si Justice Corona para marinig din namin yung side niya. Marami na siyang kailangan sagutin base dun sa mga testimony na ibinigay ng ombudsman and the rest nung present na prosecution. Yun lang po. Okay? Ang susunod Samantala, natin, closing statements from our favorite komentarista legal, Attorney JJ. Okay. Sa pagtatapos nga ng pinaka-exciting na teleserye ng totoong buhay, ito po siguro yung final season na hindi na tayo maghahangad na sana wag nang magkaroon ng second part kasi gusto natin dire-diretso na tayong umangat. okay, sunod naman, isa ring paborito natin, historian na si Xiao Chua. May mga nagsasabi na grand conspiracy ito eh. Kung tutusin, tingnan mo naman, nagkaroon ng AMLAC document ng isang ombudsman mula sa isang government branch. At ito ay pina-interpret niya sa isa pang government branch ng COA. So, the whole government now is against the Chief Justice. Well, okay, fine. Sabi nga nung isang vlogger na kilala ko, si Camille Conde, sabi niya ganyan, anong mas kakatwa? Merong isang government official na nagkaroon ng isang document mula sa isang namang government official about something, o may $82 accounts ang isang Chief Justice. The only thing that sana magliwanag tayo about this, the Chief Justice explain bakit may ganito at kung ito ba ay totoo o hindi. Because the bottom line here is, Article 2, meron ka bang dollar account na hindi mo nilagay sa SALN mo? Yun ang gustong malaman ng bayan. Hindi na yung mga ibang peripheral issues. Masyado na tayong nalalabuan dyan eh. So siguro, ang gusto ko lang sana, yun na nga, we want to know the truth. Yung totoo lang. At sana magliwanag tayo dyan. Again, he cannot, like I always say, it's just guilty or not guilty. He cannot be less guilty. Kung $82 accounts yan, ang totoo palang accounts ay 5 lang, no? Guilty pa rin siya kung wala yan sa SALN niya. Bigat. Okay. It's easy though to make conclusions based on yung mga impression lang. Pero nagpapasalamat tayo lagi at nabibigyan tayo ng objective na opinion naman sa kabilang banda on the other hand at lagi ang binibigay sa atin ni Attorney Bongie Furong. Closing statement, sir. Baka nga isipin ng taong bayan na namimiloso po tayo dito, pero hindi po, Palagi ko ang sinasabi na kung ganun pananaw natin kay Professor Xiao, nakakatakot. Kasi dapat may proseso nga, kaya nga tayo nag-aaral ng batas para may pakita yung ebidensya in a proper way, sa tamang paraan, ang tanong ngayon, kung sabi ni Chief Justice, anong dollar account? Di ba? Hearsay naman lahat yung pinagsasabi niya, so wala akong dapat i-account sa inyo kasi wala naman kayo napatunayan na dollar account, di ba? So, kaya nga, ang isip-isip ko dito, kung i-deny ni Chief Justice yon or kung tanongin man sa kanya yon, anong base, di ba? Kung susundin natin yung rules and evidence. Kasi, kaya nga nila, pinagtatawag sila, Ombudsman Carpio Morales, para patunayan na hearsay yung mga basehan nila or kaya double hearsay kasi galing nga sa AMLAC na kung saan galing, hindi naman nag-testify yung AMLAC kung saan galing yung mga dokumento. Madali kasi sabihin na regular performance of duties yun, kaya lang, the AMLAC should still explain kung saan galing yung data nila sa mga reports na sinabi nila kay Ombudsman.
And ngayon, ako naniniwala nga na sa huli ay lalabas ang katotohanan, kaya nga napakahalaga na mag-testify si Chief Justice. Sa ngayon, I will hold as I always said, I will hold any judgment as a member of society or as a citizen until na marinig ko si Chief Justice. Kaya yun din ang panawagan ko sana sa ating lahat na hintayin natin kung hanggang sa matapos yung paglilitis at pag-testify ni Chief Justice and we evaluate the evidence, tapos kung ano man ang maging desisyon ng Senado, tanggapin po natin. Huwag na tayong kung ano pang, kasi may nagsasabi na baka pag na-acquit si Chief Justice, magkaroon ng people power 3 ba o 4? O kaya pag hindi siya man na baka ma-convict siya, ganun din. Ano? So, ako naman, let's accept the verdict whether it's wrong or correct. Yun ang sistema natin eh. And last but not Dasal the na lang least, tayo. okay, thank you po Attorney Bongie Furong. And last but not the least, Congressman Erin Tanyada, tagapagsalita po ng prosekusyon. Mensahe niyo po sa ngalan ng prosecution team ngayon pong malapit ng ma-reach ng climax itong impeachment trial ng punong mahistado. Maraming salamat, Kathy. No? Ito yung telenovela na mahirap sabihin kung sino ang bida at kontrabida. Siyempre, para sa amin, kami yung bida, para sa kanila, sila yung bida. Pero sa punot dulo nito, whatever the decision will be, it strengthens the Constitution. It shows to the people that the Constitution really works. No? It provides a process, and it also strengthens our democracy. Ang importante po dito, yung usapin tungkol sa public accountability. Kailangan parati na sa isip ng bawat empleyado ng ating gobyerno na ang pagtrabaho po sa loob ng pamahalaan ay hindi karapatan, hindi right. That is a privilege. The privilege you owe to the Filipino people. And dahil dito, kailangan parating pinag-iisipan po natin na kailangan ang ginagawa po natin ay para sa taong bayan, hindi para sa pansarili. So, kung ano man ang magiging desisyon, no, sana ito po ay maging leksyon para sa ating lahat, lalo na dito sa ating mga kabataan na papasok sa gobyerno na maging accountable sa ating bansa. Maraming po salamat. At dyan po, nagtapos ang 2 oras ng palitan ng paliwanag, opinyon hinggil sa nagaganap na impeachment trial. Magkita-kita po tayo muli sa Martes sa Senate mismo para tutukan itong paglilitis. Tama ka dyan, Mark. May 22, Tuesday po ang pinaka-aabangan ng ating taong bayan ang nakatandang pagtestigo ng punong mahistado Renato Corona. Magkita-kita po tayo muli sa Martes. Ako si Cathy San Gabriel. At syempre sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan at 15 news and cable networks nationwide po. Papapanood pa rin po kami sa www.ptv.ph. Ako po si Gio Dizon. At ako naman si Veronica Balulit Jimenez. Para sa mga hindi nakapanood ng aming talakayan ngayong hapon, pakisabi na lang po, may replay kami bukas, Sabado, alas 9:15 ng gabi dito sa PTV. Ayan po mga kababayan, ako po si Attorney Mark Castrodes at markahan na po natin ang ating kalendaryo. May 22. Tuesday, yan po ang ating inaantay, yung pagtestigo ni Chief Justice Corona. Birthday ko po niyan, pero tututok po ako. At sana tumutok din po kayong lahat dahil importante po ito para sa ating bayan. At ito po ang Paglilitis, katarungan para sa bayan.